Ayun po mga partners, kausapin natin si Sir Banat Bay sa pagka-first time niya makarating dito sa Duterte Street. Binisita ni Tatay Digong. Sir, ano pong mensahe niyo sa mga kababayan natin? Sa mga kababayan natin, huwag matadong maingay dito at saka masyado maraming tao kasi daanan ng bisikleta to, hinaharang-harang nyo. Kayo talaga magagalit yung mga ano dito. Ang susungit pa naman ng mga puti dito. Lalo na yung babae dyan sa gas station, animal. Kumain ako ng madami, tapos ayaw akong pahiiin. Oh, ihiang. Talaga nila pag alam nilang Pinoy. Ihiang ko kaya yun. Baka gusto lang niyang ihiang ko siya. Easy, easy, easy. Ang sungit-sungit kasi. Di ba dati pa yan? Sir, ano masabi mo kay Sir Alvin? Oo, yan. Nag-meet kayo na yun. Ayun. Sabi niya, may contact lenses daw yung kasi yung mata ko eh. Tapos ang bango-bango. Amoy baby, sir. Ano yung pabango mo? Hindi ko alam eh. Hindi ko nga, nakalimutan ko na yung sinuot ko ngayon. Kung nga naman dami, ibig sabihin nun, nakalimutan niya Pero madami. alam mo, kasi birthday ko, di ba? Binigyan ako ng mga pabango. Ah. Kaya dapat mabango ako palagi, lalo na dumating si Banat Bay dito. Naku po, grabe. Dapat ko talagang pagandaan yan kasi alam mo, alam mo naman. Oh. Pero sir, totoo lang, ano yung nafe-feel mo ngayon na nandito ka talaga sa Duterte Street? Oo. Kasi iba yung feeling ko. Feeling sir, feeling. Feeling mo? Sir, I'm angry. Sabay tawa, I'm angry. Parang si ano lang yan pala, si... Hindi, nakakaano lang. Basta, ako nalulungkot ako for the family ni PRRD. Yun lang naman sa akin. Kaya, alam nyo, dapat talaga natin, isipin yung pamilya, suportahan yung pamilya. Yun lang. Kasi nakakalungkot for them. Isipin mo yung father mo nasa loob. Dadalaw, bibigyan ng chance, 1 oras, 2 oras. Diba? Kaya yung mga nagbibiro tungkol kay PRRD, yung kalagayan niya dito, mga demonyo yung mga yan, mga animal yung mga yan. Kasi tayo naman, bumabanat din. Pero pag nakikita na natin yung kalagayan ng tao, halimbawa yung kay Chris Aquino, diba nakikita natin gano'n. Hindi na natin inaano yun. Dapat ang banat lang yung issue. Huwag na natin yung idama yung mga iba pa. So, mga sensitive na bagay, hindi na dapat pinag-uusapan yun. Ano pa ba gusto nilang gawin kay Pangulong Duterte? Nasa kulungan na nga. Tapos gagawin yung pambiro ng mga iba dyan, nila Vice Ganda. Yun lang. So, maging sensitive naman tayo. Merong hangganan ng pagbanat eh. Yun lang. Is it your first time dito sa Netherlands, sir? Hindi. Marami ba? So alam mo na yung mga pasikot-sikot? Sa Amsterdam. Dito sa The Hague, hindi. Sa Amsterdam. Tahimik kasi doon sa Amsterdam eh. Tsaka at least doon relax ka. Kasi tahimik, madilim, di ba? Sir, pag Denmark, mas Kuya Anton. Oo. Sa'yo dito. Oo. sir, mensahe ka kay Alvin Antoriza. Oo, mensahe mo nga sa akin. At sa lahat na... Alam mo, ito lang masasabi ko sa'yo as a vlogger. Ang pagbablog, iniiwan yan. Sa camera lang. Pagtapos, huwag ka na mag-feeling. Huwag ka nang lumaki ulo mo. Kasi alam mo yan ang kinasisira ng mga vlogger eh. Yung porket maraming bumabate, maraming nagpapapicture, maraming lumalaki ulo. Diba? Tandaan nyo, ang greatest enemy ng kahit sinong tao ay pag lumaki na yung ulo, na feeling nila, marami nang nakikinig, marami nang nanonood. Ano yan, wag kayo lumaki ulo mga vlogger. Yun ang mensahe ko sa lahat, not only sa'yo. Ikaw, inahangaan ka ng mga tao dito dahil napakasipag mo, napakabango mo, naka-contact lens ka pa. Kung hindi ako naka-contact lens, baka maniwala yung mga tao. So dapat humble lang kasi nga 'di ba, the first will be the last and the last will be the first. So laging ganun lang. Kasi isa lang naman ang purpose natin eh. It's really for our country. That's it. Kaya tayo nagbablog, it's because for our country. Kung tama, palakpakan, pag mali, banatan. Wag na yung pati yung sarili, binubuhat pa, sino yung nauna, sino yung magaling, sino yung may access. Diba? Parang ano ba? Para tayong tanga. Ang tatanda na, lalo na yung mga matatanda dyan, amoy lupa na, panay pa yung pagyayabang. Tama na yung kayabangan ninyo. Yun lang.